Samantala, sa malawak na lupaing ito sa La Trinidad, hindi maubusan ng tatakbuhan. Meron kasi ditong 24 na iba't ibang klase ng hardin na hango sa iba-ibang mga bansa. So mula sa mga travels nila, ay ginaya po nila yung mga landscapes para makita po ng mga Pilipinong bisita po natin ang mga designs na ito. It is here po in Benguet wherein dito mo natin sineselebrate ang Panagbenga or tinatawag rin nating Flower Festival. So dito po mga flower farm owners, they produce po flowers and they donate it po para sa mga celebration na kagaya ng Flower Festival. Maliban sa Panagbanga Festival kung saan kilala ang Benguet, parte na rin ng makulay na kultura ng mga Igorot ang pagsusot nila ng tapis at bahag bilang tradisyonal na kasuotan. Kaya naman ang tubong Benguet na si Alma, ginawang inspirasyon ng mga kasuotang ito para sa design ng kanyang ginagawang sushi. Meron silang striped Benguet Sushi Maki at Penged Crazy Mix Sushi Maki na ipinangalan naman sa barangay kung saan nakatira si Alma. Ang kanilang ginagamit na ingredients, tatak cordillera din. Mula sa mga prutas at gulay na galing sa Tuba, Benguet, pati na sa balatina o rice na galing naman sa Mountain Province, bago naisipang gumawa ng Benguet Sushi. Isa si Alma sa mga OFW sa Lebanon na napauwi dahil sa gulo noon noong 2022. Kasi yun yung tradisyon namin na mga damit ng mga Ibaloy, lalo na Ibaloy ako. Kaya naisipan ko na striped sushi yung ginawa ko. Ang nakakalokal na bihis ng kanilang Benguet Sushi, nakakaloka rin ng demand. Tuwing peak season, umabot lang naman sa 4,000 pieces ang nagagawa at napapaubos sila. Ang kainang ito, may kakaibang paandar. Ang nakasanayang pinikpikan na kadalasang inuulam sa kanin, nilagyan na rin nila ng noodles. Rice noodles and the pinikpikan meat. Ilalagay ka ng etag flakes. Flakes? Enough and garlic. of course, green Green onions. onion. No. This is the pinikpikan broth. Binigpikan. It's pretty much the star of the Yeah. show. Kung traveler ka kasi gusto mo light lang di ba? Light, pati mabilisan Oo, siguro. mabilisan at tapos mainit. Ang bagong version ng pinikpikan na may noodles, pasok pa rin kaya sa tradisyonal na panlasa? I think it's weird na hindi to inisipan dati pa. Diba? Kasi the broth is just... Yeah. Oo. Yun yung pinaka doon, yung magic to ng broth talaga. Kasi according to some research, yung pinikpikan daw ginagawa ng mga Igorots before pag meron silang hangover. Para sa mga taga-Cordillera, hindi na mawawala sa kanilang mga hapagkainan ang pinikpikan. Alam namin wala pang nalalabag kasi kultura po sa amin sa munisipyo o sa aming mga IPs ng La Trinidad. Ginagawa nila ito bilang pasasalamat at paghingi ng kahilingan na parte na ng kanilang kultura noon pa man. Dahil sa klima, saganang Benguet sa iba't ibang klase ng halaman. Si Shawnee, 21 years old lang noon, nang naging instant CEO ng isang mushroom farm. Salamat sa mga kabuti na biglang tumubo sa kanilang likod bahay. We started with 2,000 pesos na kapital. And what we did is ginamit lang namin kung ano yung meron. Sino mag-aakala na mula lang sa mga kabuting sumulpot sa kanilang bakuran, nagkaroon na sila ngayon ng sariling taniman ng kabute, learning site at laboratory. May mga parang Valentine's Day themed yung mga mushroom natin. May color pink. Yung colors ng ating oyster mushroom is natural siya. Okay. So ang nangyari lang is, I met a friend na taga-ibang bansa. Okay. In-introduce niya yung colored na oyster mushroom. So napansin ko dito sa Benguet is wala pang masyadong nag-try. Okay. Sabi ko, what if let's subukan natin. Ang makukulay na kabute, naging star ingredient pa sa mga putayang inihahanda sa farm ni na Shawnee. Well, Bagay ito sa fried. Anything fried. Fried fish, fried chicken, fried rice. Masarap siya. Panalo. So ito, for this dish, it's a soupy dish. Parang pareho lang naman. Nilolokan niyo naman ako eh. Itlog to eh. I guess yung nangingibabaw na lasa, hindi mushroom. Pero yung
advantage ng mushroom ay high in protein siya. At pwede mong isama siya kung ano mong gusto mong isamang dish na gusto mong kainin. Heaven para sa mga plantito at plantita ang probinsya ng Benguet dahil sa magaganda at kakaibang halaman na tumutubo rito. Sa La Trinidad, may 1 ektaryang lupain kung saan makabibili ng mahigit sa 2,000 klase ng halaman. Pero ang kanilang binibida, cactus! Peros, alam niyo ba na pwedeng kainin ng cactus ng hilaw? Wow! So how do you eat it? Niluluto? Pwede po siyang kaining raw. Okay. Tanggalin lang po natin yung maliliit na tinik. Okay. Tapos, slice off lang natin na ganyan. Parang nangyang Teka, medyo may pagka-slimy siya, so parang okra yung... tambo. Parang may pagka guava taste siya. May pagka-asim siya. It's crunchy. And parang guava nga, parang kitisad. Kung hindi naman kayang papakin ng hilaw na cactus, don't worry. Meron din silang mga lutong pagkain na hinaluan ng cactus. Cactus cheese pizza. Nangingibabaw pa rin talaga yung cheese, which as a pizza lover, di naman talaga yung hinahanap mo, di ba? But nung nilagay na yung cactus, tipo na lang parang you're eating bell pepper, I guess, because the added texture, the added crunch. If you're familiar with the okra slime, may konting ganon, which I appreciate. All I gotta say, pag hindi mo sinabi sa akin na may cactus dito, hindi ko alam. It is banana bread. Pero feeling ko, parang ganyan yan eh. Di ba parang niloloko mo yung mga anak mo na hindi kumakain ng mga gulay. So, tagdarin mo! Pasok mo kahit saan! Kahit sa tubig! Hindi naman nila malalaman. Same goes with this dessert. Hey, kapag may health benefits ang cactus, why not infuse it with the sweet stuff or the favorite food that your kid would like to eat or eats? Ang cactus, mayaman daw sa magnesium at ibang vitamins. Mainam din daw para sa ating digestive tract. Natuklasan nilang pwede palang kainin ito noong pangpanahon ng mga Kastila. Sa kabila ng iyong ganda ay may tinik na nakagubli. Pero hinayaang sa iyong natatanging hugis at kulay, ako'y mawili. May mukhang ahas, may mukhang korona, at meron ding matitingkad na kulay ang binibida. Matinik ang itsura, matinik din ito sa sustansya at lasa. Ow!